Magandang hapon po. Nagsimula ng bumiyahe pabalik ng Metro Manila mga galing probinsya ngayong huling araw ng long weekend dahil sa undas at wellness break. Sa NLEX, inaasahang aabot sa mahigit kalahating milyon ang daraan ngayong araw. Ang latest doon sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene? Pia Ivan, nagsimula ng bumigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX southbound. Tulad na lang dito sa Balintawak, pati na sa Pampanga sa bahagi ng San Fernando. Sa Bulacan naman mula Santa Rita hanggang Bukawe Toll Plaza at bago sumampa sa Skyway. Sabay-sabay kasi yung libu-libong motorista na bumiyahe ngayon dahil huling araw na ng long weekend. Ngayong huling araw ng long weekend, inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Kaya inagahan na ni Mark Louie ang pagluwas pa Maynila. Noong Biyernes kasi, na-traffic silang pamilya ng 6 na oras pauwi sa Abukay, Bataan. Plano po ng mas maaga, nung hindi pa po nakakauwi, nag-isip na po ng paraan kung tsaka yung araw po talaga na oras na ilalaan po sa pag-uwi. Para nga po, kasi mamaya po kasi sobra po na po ang traffic. Maaga ring bumiyahe ang pamilya ni Andre na nagbakasyon sa Guagua, Pampanga. Mas madali ang biyahe. Gantong oras kasi hindi naman masyadong traffic. Sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong hapon hanggang paggabi, isang lane sa northbound ang inilaan ng NLEX para pang counterflow ng mga sasakyang pabalik sa Metro Manila. Inantabay na po namin yung counterflow dito sa Balegtas area hanggang Bukawe Toll Plaza para mas mabilis po makarating sa Bukawe Toll Plaza yung ating mga motorista. And then after Bukawe Toll Plaza, dito sa may tapat ng Ciudad de Victoria, dito sa southbound, meron din po tayong counterflow. Tuloy-tuloy na po yun all the way to Balintawak area. Bandang 1:00 ng hapon, 2 kotse ang nasangkot sa minor accident sa NLEX northbound sa San Fernando, Pampanga. Agad na ialis ang mga kotse pero nagdulot ang disgrasya ng mahigit 1 kilometrong build-up. Ayon sa NLEX, aabot daw sa mahigit kalahating milyon ng mga sasakyang daraan dito ngayong araw. Mas marami raw yan kaysa noong nakaraang taon. Kasi mas mataas sa 5% sigurado po ito dahil umpisa po nung time pa lang, tuloy-tuloy na po hanggang gabi. If we take po yung hourly volume po compared dun sa normal, malamang po mataas po sa 10% kung per hour po natin ikukumpara. Sa mga mangangailangan ng towing, ginawang libre ng NLEX Corporation hanggang bukas November 3 ang towing service papunta sa pinakamalapit na exit. Nakadeploy rin ang mga tauhan ng NLEX at mga ambulansya. Sinamantala ng mga motorista ang undas brake para magpakabit ng Unified RFID. Dinaanan ko para hindi nga ako masabay sa rush. Malaking bagay po kasi isa na lang po iloloadan tsaka hindi po hassle. May mga nagpagas na rin bago ang big time oil price hike sa Martes. Siyempre masakit kasi magtataas na naman po. Maliit na nga po ang kita, mababawasan pa. Ivan, ayon sa pamunuan ng NLEX, asahan daw na buong gabi na magiging mabigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX southbound. Bahagya raw magiging magaan yung traffic situation mula 12 a.m. hanggang 3 a.m. pero muling bibigat yan mula 4 a.m. hanggang umaga na ng Lunes. Yan ang latest mula rito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.